Sa kasalukuyan po ay nagsimula na ang bomb drill dito sa Corazon Aquino Elementary School. Meron po sila ditong sirena na kapag tumunog, ito po yung ginagamit nila sa kanilang mga earthquake drill na siya rin ginamit dito sa isinasagawang bomb drill. Nakikita po natin ang mga bata. Ayun, ito na yung last student at nakalabas na sila. Mahalaga po na dapat i-emphasize dito ay kailangan kalmado at hindi nagtutulakan, hindi nagmamadali itong mga estudyante sa kanilang paglabas sa kanilang classroom. Para sa karagdagang impormasyon pa sa isinasagawa nating bomb drill, kasama natin ngayon si Inspector Teodoro Bombase na mula pa rin sa Explosives Ordnance Disposal ng NCRPO. Magandang umaga muli, sir. Meron din pong paraan siguro yung mga teacher mismo para inspeksyonin habang wala ng estudyante sa classroom ang mga mismong classroom kung meron nga bang explosive device. Yes, yan yung tinatawag namin na occupant search, na kung saan pwede yung mga teacher o yung talagang familiar doon sa lugar. Kasi talagang sila yung nakakaalam ng surrounding ng classroom. So sila talaga ang pwedeng mag-search din. So visual inspection po ng classroom? Yes. Visual. Ito, nakikita natin ngayon ang mga estudyante, lumalabas po sila ng paaralan. Mahalaga po, nabanggit nyo kanina na mag-identify ng isang safe na lugar kung saan mag-evacuate yung mga mag-aaral. Yes, at least yung safe distance natin nasa 300 meters away doon sa area ng bomb threat incident. Ayan, kaya nakikita po natin ngayon yung mga estudyante, palabas sila ng paaralan, Diyan sila sa mismong kalye, pero ito po na-organisa na in advance ng pamunuan ng paaralan. Ulitin po natin, ito po ay isa lamang bomb drill para mapagbuti ang kahandaan ng ating mga mag-aaral at guro sakali magkaroon tayo ng bomb threat. Okay, sa ngayon po ang senaryo natin, meron nga pong nakitang kahina-hinalang bagay sa isa sa mga classrooms. Ipapakita lamang natin ano ho mga hakbang na gagawin ng EOD sa puntong ito. Okay, kung sakali naman na merong suspected device na namataan sa classroom, so ito ang magiging action ng ating personnel. So gumagamit kami ng explosive detection dog, okay, para makumpirma kung positive o hindi ang suspected device. Ito sir, lapitan natin. Ang senaryo po natin doon sa isa sa mga classroom, may nakita nga tayong explosive device. Kasama po natin ang ating K9 units, Ayan, so ano po yung dapat gawin? Ano yung dapat nating ipaalala sa ating mga guro, sa mga school personnel? Unang-una, ang mga don'ts and na dapat na gawin ng mga teachers o ng mga occupant kung sakaling mayroong makita is wag nilang i-attempt na hawakan o i-disarm ang suspected device. So ang gagawa lamang po nito ay yung mga professional na EOD natin sa pag-disarm ng suspected device. Ito, nakita natin yung K9 unit natin kanina. Pinaamoy natin yung suspicious bag o kung ano man yung bagay na yon. Umupo itong aso. Yun po yung senyales na meron siyang naamoy na explosive. Yes, yun po ang indication na maaaring may presence of explosive doon sa atin subject suspected device. Okay, ito naman pong paneling na tinatawag ninyo, yung clearing, paano natin kiniklear? How do we proceed? Halimbawa, may nakita na tayo, pero how can we be sure na ito lamang o isa lamang ito, o baka meron pa sa ibang lugar? Well, actually, dapat talaga nag-i-start kami sa labas, Bago sa loob ng classroom, nag-uumpisa ang search sa labas, and then sa loob from floor up to ceiling, and then lahat isa-isahin namin ang classroom. So, galing sa labas, papasok, galing sa baba, paakyat. Yes. Okay, siguro panghuling paalala po, Inspector Bombase, sa ating mga school owners, tungkol po dito sa dapat nilang tandaan pag nagkaroon sila ng bomb threat. Well, kanina maganda yun, yung evacuation na ginawa nila. So, very organized at saka systematic. Kasi yun ang importante doon na kailangan wag magpapanik yung ating mga occupants. Sapagkat yung panic, kung minsan yun ang nagkakaroon ng cause para magkaroon pa ng risk or injury sa ating mga estudyante. So,
kailangan it should be systematic and organized. Maraming salamat po. At syempre, ang bottom line po natin dito, ang nais natin ipaalala sa ating mga school administrators, dapat lagi tayong I am ready.